Hello, Ashland listeners. Happy Sunday, everyone. It's me again, Miss Sandra, na patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kwentong pag-ibig na alam kong nagbibigay sa inyo ng iba't ibang damdamin. I hope you are all in good condition. I would like to sincerely thank everyone for your unwavering support, especially to our fellow OFWs. Let us all stay safe wherever we may be. I'm excited to share with you the love story of Gretchen and Demetrio. So, let's begin. Gretchen needs to be fired right away, and she will use the most deadly weapon she knows to hurt her, two birds in one stone. She giggled with her idea. Agad siyang bumalik sa banquet hall at nilapitan si Colin. Pinukol naman siya ng lalaki ng isang malamig na titig na hindi niya pinansin. Matamis siyang umiti sa lalaki bago nagsalita. Colin, may favor ako sa'yo. Sana pagbigyan mo ko. Malambing niyang turan. Bumuntong hininga si Demetrio bago sumagot. What favor? Naiinip nitong bigkas. Gusto ko kasi na sarili kong boses ang gagamitin sa moving gagawin ko. Pwede mo ba akong tulungan? Ani at sinamahan pa ng pagpapakyut. Nagsalubong naman ang kilay ni Colin na para bang hindi ito naniniwala sa kanya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Bianca? Tanong pa ng lalaki at hindi talaga itinago ang pagdududa at sarkasmo sa boses nito. Kahit na nasaktan siya sa reaksyon ni Colin, winaksi niya yon sa isipan niya at pinagbutihan pa ang kanyang pag-acting. Gusto kong patunayan sa mga nangungutya sa akin na kaya kong gawin ang lahat. Bala kong mag-focus sa karir ko ngayong nagbalik na ako. Kahit na hindi alam ni Demetrio kung bakit, bigla na lang naisipan ni Bianca na magseryoso sa karera nito. Nakahinga siya ng maluwag sa kaisipang aayusin na nito ang napili nitong trabaho. Basta wag lang siya nitong guguluhin ng pagkatapos ng gabing ito, walang problema sa kanya. At sa pelikula namang gagawin nito, alam niya, malaki ang production ng movies pero wala naman siyang masyadong inaasahan. Kung hindi lang dahil sa pamilyang Okamori, hindi siya mag-i-invest sa pelikula ni Bianca. At kapag hindi umayos si Bianca, tanggap na niya na malugi sila. Ikaw ang bahala, Bianca. Kita niya ang pagningning ng mga mata ni Bianca sa naging sagot niya. Talaga? Pumapayag ka? You already heard me. Then tawagan mo ang direktor at producer. Alam mo namang sa iyo at kay kuya lang sila makikinig. Nayayamot na si Demetrio habang panay ang sulyap niya sa kanyang wristwatch. Pakiramdam niya ang bagal ng oras. Gusto niya nang umuwi para makausap na si Gretchen. Huminga ng malalim si Demetrio bago dinukot ang kanyang cellphone at tinawagan ng producer. It is about the latest movie you're going to make, which would be led by Bianca. The actress wants to do her own dubbing. Aniya bago pinatay ang tawag. Are you satisfied? Baling niya kay Bianca. Isang malawak na ngisi ang sumilay sa labi nito. Thank you so much, Colin. The best ka talaga. Of course, she was satisfied. Di niya maiwasang masulyap sa audition room, may kalayuan sa kanya. Ano kayong mararamdaman ni Gretchen kapag nalaman nito na ang sarili nitong asawa ang pumutol sa trabahong ipinunta nito sa venue ngayon? Muli, bumalik sa audition room si Gretchen pagkalipas ng ilang minuto. Muling sumagi sa isipan niya ang reaksyon ng direktor at producer kanina. Mukhang ito na ang pag-asa niyang kumita ng extra para sa kanila ng baby niya. Subalit nang makabalik siya sa loob, hindi niya inaasahan na mula sa masaya at puno ng paghangang reaksyon, napalitan niyo ng pag-aalinlangan. Pasensya na, Miss Miranda. Nagbago ng desisyon namin. Hindi na pala kailangan ng dubber para sa pelikula. Kung di naman pala kailangan ng dubbing ng pelikula, bakit niyo pa ako pinapunta dito? Para ba paglaruan ako? Kunot noon niyang putol sa sasabihin sana ng producer. Kakatanggap lang namin ng tawag. Pasensya na talaga, Miss Gretchen. Alam mong gustong gusto ko talaga ang boses mo. Alam ng producer na hindi nga nakakatuwa ang nangyari para kay Miss Miranda, pero wala talaga silang magagawa pa. Nag-aalangan pa siya pero kalaunan, sinabi din niya sa babae ang totoo dahil nakakaramdam siya ng konsensya. Sorry talaga, Miss Miranda, pero yan ang sinabi ni Master Colin sa amin. Isa siya sa pinakamalaking investor ng palabas at mukhang malapit sila ni Miss Bianca. Alam naman halos lahat ng ex-lover sila at mukhang nagkakabalikan na kaya wala talaga ako magagawa. Pasensya na talaga. Master Colin? Pakiramdam niya binuhusan siya ng malamig na tubig sa narinig. Si Demetrio ang dahilan kaya hindi siya nakuha ng trabahong gusto niya? Wala sa sarili siyang lumabas ng audition room. Naaawa naman ang producer at direktor sa sinapit ng babae. Habang naglalakad si Gretchen hindi sinasadya,
Napalingon siya sa banquet hall kung saan nakatayo si Bianca habang may abala sa pagsasalita ng host. At ang mas hindi niya inaasahan, kasama nito si Demetrio sa entablado. Pakiramdam niya may mabigat na bagay ang dumagan sa kanyang dibdib. Kanina lang nais na itong makausap tungkol sa dinadala niya, pero ang sabi nito abala to sa opisina. Totoong abala nga. Abala ito kay Bianca. Kaya siguro nito sinabi sa kanya na pag-iisipan pa nito ang tungkol sa pagbubuntis niya dahil nagkabalikan na ito at si Bianca. Ang tanga-tanga niya sa parting pinaalam pa niya sa lalaking kalagayan niya dahil naniwala siya sa sinabi nito. Sana pala hindi na lang. Ilam sa luha ang kanyang mga mata na nilisan ng banquet hall at lumabas ng venue. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero ang tanging nais niya lamang ay lumayo. Makalayo kay Demetrio at sa lahat. Sa wakas, natapos rin ang pagtitipon na dinalahan ni Demetrio. Nagmamadali siyang lumabas na makatanggap siya ng tawag mula kay Jomar. Ayaw niya sanang sagutin ang tawag ng lalaki dahil nagmamadali siyang makauwi pero makulit ito. What is it this time, Jomar? Nayayamot niyang bigkas. Master Colin, may nakita po akong papel sa kotse na ginamit niyo nung puntahan natin si Bianca sa bar. Sa tingin ko ay kailangan niyo itong makita. Parang mahihilo si Gretchen habang naglalakad siya palayo sa building ng Apex. Kailangan niyang kumalma para makapag-isip siya ng maayos, pero puno ng samot-saring emosyon ang puso niya. Parang muli siyang sinampal ng katotohanan kung gaano kataas si Demetrio para sa kanya. Sa paglalakad niya, napadpad siya sa isang maliit na parke. Nanghihina siyang napaupo sa isa sa mga bakanting bench na naroon. Wala nang maliit pa siya, magulo na ang buhay niya. Laking pasasalamat niya at dumating si Demetrio sa buhay niya. Pakiramdam niya, ito ang tagapagligtas niya, pero mali pala siya. Sobrang taas yata ng pangarap niya at ang akala niya pwede silang dalawa. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti, kumalma ang dibdib niya. Huminga siya na malalim bago nag-isip. Ilang sandali pa nangunot ang kanyang noo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tumakbo palayo, gayong si Demetrio naman ang may kasalanan sa kanya. Mukhang sandali niya yatang nakalimutan na matapang siyang tao at wala siyang inuurungan mula pa man noon. Ngayon pa kaya? Dapat itong mag-guilty dahil sa ginawa nito sa kanya. O may konsensya nga bang isang Demetrio, Colin Yamamoto? Nasa gitna siya ng pagmumuni-muni na isang magarang sasakyan ang huminto sa harapan niya at ilang sandali pa, lumabas sa isang pamilyar na mukha. Napakunot ang noo ni Gretchen. Ang babaeng nasa harapan niya ay walang iba kung hindi si Bianca. Iba na ang suot nitong damit pero ganun pa rin ang style ng buhok at makeup. Nakangiting lumapit si Bianca sa kanya. Gretchen, hindi nga ako nagkamali. Nasabi sa akin ng producer na dumating ka para sa audition. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napatitig naman si Gretchen sa babae. Paano kaya nito na atim nang itian siya pagkatapos ng ginawa nito? Hindi na nagsalita si Gretchen lalo na't muli na namang sumagi sa isipan niya ang nakita niya sa banquet hall kanina. Kung saan kasama nito si Demetrio pati na ang sinabing producer. Ilang sandali pa na himasmasan si Gretchen at agad na umangat ang sulok ng kanyang labi. Nakita ni Bianca ang naging reaksyon ni Gretchen kaya mas lumapit pa siya sa babae. Gretchen, I'm really sorry about what happened kanina. Hindi ko talaga sinasadya. Please, don't take it to the heart. Magkaibigan naman tayo, di ba? Narinig ko kasi sa producer na nabigo ka sa dubbing role kung saan ka nag-a-apply. Kaya nag-alala ko agad kitang sinundan. Mabuti na lang naabutan kita dito. Hindi pa nakontento si Bianca sa kanyang acting at agad hinawakan ng kamay ni Gretchen, marahang pinisil kahit pa nandidiri siya. Kailangan maligo siya ng sanitizer mamaya at baka mahawa siya sa pagiging hampas lupa nito. You don't look good. Ang mabuti pa, humanap tayo ng lugar kung saan tayo makakapag-usap ng maayos. Suhestyon pa niya. Nais na iwakse ni Gretchen ang kamay ni Bianca na nakahawak sa kanya. Ang kapal na mukha nitong magpanggap sa harapan niya. Siguro kung di niya lang ito kilala at si Demetrio, aakalain niyang totoo ang ipinapakita nito. Pero sa kabilang banda napaisip siya, bakit hindi niya ito harapin once and for all? Base sa itsura nito, mukhang alam nito na naroon siya sa banquet hall kanina kung saan naroon din to kasama ni Demetrio. Kaya naman agad niyang pinaunlakan ang paanyaya ni Bianca. Lihim na nagbuni ang kalooban ni Bianca habang nakikita ang sitwasyon ni Gretchen. Bago to umalis ng banquet hall kanina natanaw niya ito and she sure saw her and Colin at the stage. Gayunpaman nagkunwari pa rin siyang concerned sa babae. Ayos ka lang ba talaga, Gretchen?
Sinabi ko naman kasi kay Demetrio dapat samahan ka lagi. Paano yun naaati mayaan kang maglakad na mag-isa sa daan, gabing-gabi na, naiiling niyang bigkas? Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Pero wag ka sanang magagalit sa kanya ha. Masipag talagang magtrabaho yang si Demetrio, kilalang kilala ko yan. Siguro minsan sa sobrang busy niya, nalilimutan niya nang may naghihintay pa pala sa kanya sa bahay. Dahan-dahan, napalingon si Gretchen kay Bianca at mahinang natawa. Wala siya sa mood na magpaligoy-ligoy ng mga oras na yon. Sinundan mo ba ako dito para tingnan kung mahihimatay ba ako kapag nalaman ko kung sino talaga si Demetrio? Well, news flash, Bianca. Matagal ko nang alam na si Demetrio at Master Colin ay iisa. Hindi naman inaasahan ni Bianca ang naging pahayag ni Gretchen. Napasimangot pa siya at nakikita niyang reaksyon nito. Nais niyang umiyak ito, malungkot at masaktan. Pagkatapos itong malaman na nagsinungaling si Colin dito but she didn't see those reaction she was hoping to see. Gretchen seemed a little lost earlier. Masyado tong kalmado and what did she hear? Matagal na nitong alam. Nais niyang matawa. Maybe her first attempt on exposing Colin's identity succeeded, pero hindi niya gusto ang naging outcome ng revelasyon niya. Gayunpaman, mabuti na rin at maliwanag na dito ang lahat para hindi niya na kailangan pang magpanggap. She is getting sick of it. Huminga siya ng malalim bago pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at tipid ng ngumiti. Oh, this is no fun. Fine. Alam ko na may asawa na si Colin bago pa ako umuwi ng Pilipinas. Kung ako sana na pangasawa niya nakakahigit sa akin, then I will accept my defeat. Pero ang hindi ko inaasahan, isang hampas lupang pinakasalan niya. But I was also relieved after finding out na inilihim niya sa iyong totoo niyang pagkatao. Well, hindi na ako magtataka. Look at yourself and the family you've come from. Sa tingin mo ba talaga magkakagusto si Colin sa isang kagaya mo? A low-class witch? Nagpantig ang tenga ni Gretchen sa narinig niya mula kay Bianca. Wala siyang pakailam sa mga sinasabi nito pero hindi niya matatanggap ang mga huling katagang binitawan nito. A low-class bitch? Napasimangot siya. Kahit na hindi nababagay ang estado niya kay Demetrio, then so what? As if naman balak niyang kamkamin ang kayamanan nito. Ang nais lang naman niya makawala sa magulang niya at nagkataon lang na si Demetrio ang napili niya. Napaingon si Gretchen at ginayang posisyon ni Bianca. Hindi lang yun, tiningnan niya rin ito mula ulo hanggang paa. Paano ba yan? Kasal na siya sa akin, anong gagawin mo? Hindi inaasahan ni Bianca ang mga katagang lumabas sa bibig ni Gretchen. Hindi ba ito nanliliit sa sarili nito laban sa kanilang dalawa ni Colin? O sadyang makapal ang mukha nito at balak pang dumikit sa lalaki dahil mapera si Colin. Gayunman walang balak magpatalo si Bianca, lalong-lalo na sa isang katulad lamang ni Gretchen. Ano naman kung kasal na kayo? Everyone can have divorce, especially Colin. At sasabihin ko sana sa iyong totoo in case hindi mo pa rin ako ang sitwasyon. Colin doesn't love you. Nung umalis ako, nasaktan ko siya, kaya nagpakasal siya sa iba but both of us know that he's still head over heels in love with me. Kung di ka lang umeksena, matagal na kaming nagkabalikan. And since you came to Apex for an audition, dapat siguro malaman mo na ang pelikulang gagawin ko, ginastosan na malaking halaga ng pera ni Colin. You see? Sobrang importante ako sa kanya. Walang abog niyang pagyayabang. She wanted to let Gretchen feel that she's not worth it of any penny that Colin has. Nais niyang ipakita dito na mas mahalaga siya sa lalaki. I know, malamig na tura ni Gretchen. Napakurap-kurap si Bianca pero maya-maya lang napaismid. Then, that's good. I hope you'll realize na hindi ka nababagay kay Colin. Muntik ko nang makalimutan. Hindi ba't umalis ng bahay ninyo si Colin kagabi? Guess what? Ako lang naman ang pinuntahan niya pero mukhang hindi niya sinabi sa'yo. Aniya't sinadya pang palungkutin ang boses niya para inisin si Gretchen. Nanatili lang namang kalmado si Gretchen pero mabilis nagbago ang nararamdaman niya nang marinig ang huling sinabi ni Bianca. Hinanda niya ang sarili niya kagabi para magtapat sa lalaki at tuluyan na tong tanggapin. Hindi lang alam ni Demetrio kung gaano kahirap para sa kanya na ipagtapat dito ang lahat. Binigay na ang pregnancy test report sa lalaki at balak tong kausapin pero nagmamadali tong umalis. Nagtataka man siya, wala naman siyang ideya kung anong nangyayari, kaya nang marinig niya ang sinabi ni Bianca, ngayon mismo sa harapan niya, pakiramdam niya, nauntog ang ulo niya sa pader at nagising siya sa katotohanan. Kaya naman pala to, nagmamadaling umalis ay dahil nakipagkita to kay Bianca. Kaya pala.
Lalo tuloy siyang nakaramdam ng pagkadismaya sa lahat. Unti-unti namang napangiti si Bianca na makitang dahan-dahan ng natibag ang malayelo sa lamig na ekspresyon ni Gretchen. Finally! Katunayan hindi ka dapat magalit kay Colin, Gretchen. Hindi naman siya nagtaksil sa'yo. At isa rin ako sa may kasalanan sa nangyayari ngayon. I left him and went abroad without a single word of goodbye. At dahil ayoko makipagbalikan sa kanya, pinakasalan ka niya para lang inisin ako at umuwi ng bansa. You see, I'm also responsible for this. Huminga na malalim si Bianca bago nagpatuloy. Ngayon, alam mo ng lahat. Nahihiya si Colin na kausapin ka ng harapan. Alam niya na galing ka lang sa mahirap na pamilya at nag-aalala siya na baka sumama ang loob mo at mag-eskandalo ka oras hihiwalayin ka na niya. Kaya nakiusap siya sa akin ako nang mag-aayos ng lahat. Umangat naman ang isang kilay ni Gretchen. Anong klaseng pag-aayos, Bianca? Ngumiti si Bianca bago naglabas ng tseke galing sa bag nitong dala at inilahad sa kanya. Kilala kita, Gretchen. Ang mga kagaya mo, pera lang naman na magiging katapat. Both Colin and I want you out of our lives. Kahit magkano ibibigay ko sa'yo basta tumupad ka lang sa usapan. So, name your price. Sarkastiko namang natawa si Gretchen at napatitig sa tseke na nasa mesa bago napailing. Wow! Ang sayo maging mayaman, no? Pinamimigay na lang pera sa sobrang dami. Nakangiting nagibit balikat si Bianca. That's how our lives work. Pero alam naman natin na hindi mo yun mararanasan dahil wala ka namang maraming pera. Anito sa nakakalokong tono. Hindi pa siya nakontento sa nakikita niya. Gusto niyang makitang maglupasay sa iyak si Gretchen at masakta ng todo. Kailangan itong manliit at mainsulto sa kung ano man ang kaya niya. Pero sa nakikita niya na natili pa rin kalmado si Gretchen sa kabila ng lahat. Sana naman maintindihan mong maigi ang sitwasyon, Gretchen. Accepting this offer isn't a bad idea. This is a compensation. Ayaw mo pa nun? Magkakapera ka na, matutulungan mo pa kami ni Colin na magkaayos. Isa pa, alam mo naman na hindi kayo bagay. He is rich and powerful. You are poor and nothing compared to us. Not to mention your mother. Oh gosh, alam ng buong Pilipinas na mukha siyang pera. Kapag nalaman niya ang totoong pagkatao ni Colin, sigurado ko, hihingi siya ng malaking halaga. Ayaw mo naman siguro na mangyari yon, di ba? Unless, mana ka sa nanay mo. Tahimik lang na nakikinig si Gretchen, pero binibilang niya bawat insultong binibitawan ito para sa kanya. Imbes na magdusa ka sa piling ng lalaking di ka mahal, mas mainam na iligtas mo ang sarili mo, Gretchen. Magaling ka namang mag-inda ng sasakyan. Why not stick to it? Huwag mo na lang pangarapin ng mga bagay na hindi naman sa'yo. Huminga na malalim si Bianca bago sumandal sa upuan. Dahil kung magmamatigas ka talaga, alam mo na kung anong kaya kong gawin, Gretchen. Ayaw mo naman sigurong muling pagpiestan sa internet gaya ng nangyari noong nakaraan, di ba? Malumanay ang pagkakabikas ni Bianca sa mga salitang lumalabas sa bibig nito pero ramdam pa rin ang kahulugan ng bawat kataga. Kahit nakangiti ang babae, halata sa aura nito ang pananakot. Sikat siyang artista, tinitingala siya ng karamihan. Nasa likuran niya at nakasuporta sa kanyang Inoue Corporation. Papaniwalaan ng social media kung ano man ang sasabihin niya. Hindi siya kayang pabagsakin ng isang small social media influencer na kagaya ni Gretchen. Hindi ko inaasahan na pagtutuunan ako ng isang sikat na celebrity. Nakakahiya naman. Mukhang pinagandaan mo talagang pagharap natin. Kaswal na ani Gretchen. Well, ayoko naman talagang paghandaan to. Nag-aalala lang ako sa iyo at kay Colin mismo. Matalino kang tao, Gretchen. At this point, alam mo na kung anong gagawin mo kahit wala pa akong sinasabi, right? Ilang segundong nanatiling tahimik si Gretchen, kaya naman napasulyap si Bianca sa tseke na nasa mesa. Or, do you want something else aside from money? Jewelry or properties maybe? Just tell me. You know, I'm very generous, Gretchen. Dahan-dahang dinampot ni Gretchen ang tseke. Finally, mukhang tanggap na nito ang pagkatalo nito. Hindi na siya mahihirapan pang paalisin to sa buhay ni Colin. Subalit mabilis na napawi ang kasiyahan niya na makitang pinunit ni Gretchen ang tseke at pinira-piraso bago itinapon sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Gretchen na punitin ang tseke at itapon pa talaga sa kanya para insultuhin siya pabalik. Kahit ang mga customers ng shop napatingin din sa gawin nila. At dahil sa gulat, halos makalimutan niya ng takpan ng kanyang mukha para hindi siya ma-expose. Sa tingin mo ba talaga interesado ako dyan sa pera mo? Akala ko matalino ka, Miss Bianca.
Pero sa haba at dami na sinabi mo ngayong gabi, isa lang ang napatunayan ko. Maingay ang batis kapag mababaw. Para kang latang walang laman. Napakaingay. Nanlaki ang mga mata ni Bianca, lalo nang makita niyang mapang-arok at kakaibang titig ni Gretchen. Maganda ka lang, pero yung utak mo walang laman. Anito at bahagya pang dinuro ang sentido niya. Di naman siya nakapagsalita at umawang lang ang kanyang labi. Mas lalo lang nadagdagan ang gulat na nararamdaman niya. Pero bilib ako sa acting mo ha. Nag-improve ka na. Balita ko pa naman hindi ka magaling na aktres at kung wala kang malakas na kapit sa industriya, tingin mo may kukuha sa'yo? Natatawang sambit ni Gretchen. Galit na galit siya, lalo na makita niyang maliit na piraso ng tseke na dahan-dahang nahulog mula sa kanyang ulo. She definitely looks like a clown. Umayos ng tiyo si Gretchen at pinagmasdan siyang maigi. Sa posisyon nila ngayon, nagmumukhang nasa mas mataas na antas ang babae kaysa sa kanya. Kung talagang ginamit mo yung utak mo, may isip mong mas marami akong perang makukuha kung kay Demetrio ako didikit. Mas mayaman ang mga Yamoto kaysa sa pamilya mo, kaya bakit ako lalapit at tatanggap ng kung ano-ano galing sa'yo, gayong mas angat sa iyong lahat ng taang pinakasalan ko? Hindi siya makapaniwalang napatitig kay Gretchen. Talaga bang harap-harapan itong inamin sa kanya na mukha itong pera? Is she for real? Bago pa siya makapagsalita, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Gretchen. But all in all, nice try, Miss Bianca. Galingan mo sa susunod. Anito bago tuluyang umalis. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Huwag po kayong bibitiw dahil lang oras lang po, susunod na ang ating panibagong kabanata. Salamat po.